Yes sir, good day RK Ventures and welcome back to my channel. So time check tayo, it's midnight. So I'm on my way home na at nakakota na rin. So mahaba-habang biyahe kaya kailangan na rin magpahinga. But before that, meron akong gustong i-share sa inyo tungkol ito sa baterya ng ating YTX 125, kung bakit ito yung pinili ko, ba't ito yung binili ko, at bakit hindi ko ni-retain yung stock na battery ng YTX 125. So mamaya papaliwanag kayo sa inyo kung bakit. Gusto ko munang magpasalamat and shoutout na rin sa kaibigan natin na si Crush T-Ball Gaming. Okay, so siya po yung isa sa pinaka-reason kung bakit ginawan ko ng content ito tungkol sa battery. Kasi nagtatanong siya about sa battery. Una, mahina daw yung kusina niya, nawawala, and then maya-maya lalakas ulit, tapos mawawala. So sabi ko nga sa kanya, try mo i-check yung ilaw. Kung mahina din, palit battery na yan. Kasi yun po yung isa sa mga dahilan nun. So nung chinek niya yung ilaw, yun, mahina nga daw. Tapos humihina rin yung busina. Kaya confirm, no? Pagka ganun mga ka-riders, ibig sabihin nun, palitin na yung battery. So yun po yung reason nun. Also minsan yung turn signal, pagka yung blink niya is parang kakaiba na. Parang mabilis na parang continuous yung signaling pero iba. Basta mapapansin nyo yan eh. So ibig sabihin po nun, palitin na po yung battery talaga. Alright, so before we continue mga ka-riders, if you're new to my channel at napataan ka sa video ko na to, please don't forget to subscribe. If nagustuhan mo naman ang video ko, press the like button and press that notification bell also para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright mga ka-riders, at eto na nga mga ka-riders, ang usapang battery ng YTX 125. The stock battery po ni YTX 125 ay di tubig battery solution or pwede siyang gamitan ng distilled water. So yan po yung stock niya. It took almost 2 years bago ko po siya balitan. So tumagal din, no? So that's the advantage of low maintenance. So tumatagal din. Pero nung nawala na yung starter, inobserbahan ko yun. Pati starter mahina na rin, ayaw ng gumana. So ginagamit ko lang is crankcase, siyempre di pa jack. Months din bago ko nagtyaga ng ganun. Until one day nag-decide ako na bumili na ng bagong battery. But siyempre nagtanong muna ako sa mga kaibigan ko and also sa mga ibang mekaniko kung ano bang pinaka-best para sa battery ng isang motor. There are two options of battery mga ka-riders. Meron tayong tinatawag na low maintenance at ang maintenance free. Alright, so unahin po natin yung low maintenance. Ang low maintenance, ito po yung baterya na kung saan ay di tubig. Nilalagyan ng battery solution or distilled water. So in short, ang low maintenance battery requires regular maintenance, which includes checking and topping up or pag-refill ng electrolytes levels using distilled water or battery solution. Tapos i-charge pa bago magamit ulit para masigurado ang proper functioning ng battery. So suma total, medyo matrabaho po yung low maintenance battery. At take note po pala nito mga ka-riders, ang low maintenance battery pag nagre-recharge po ay nagre-release po ito ng gases. So kailangan ito ng adequate ventilation para maiwasan yung pag-accumulate ng explosive hydrogen gas. So kung nagre-recharge ng ganitong klase ng baterya, dapat nasa open area, hindi sa enclosed space area kasi delikado. Alright, so dumako naman tayo sa maintenance free battery. Ito po yung klase ng baterya na kung saan ay silyado. So wala kang makikitang mga caps dyan na lagayan ng tubig. So hindi mo na kailangan mag-check or mag-refill ng electrolytes level, which is more convenient para sa atin. Kumbaga hassle-free operation siya. So mas maganda, di ba, pag ganito klaseng baterya. Hihintayin na lang natin hanggang sa siya ay maubos. At tumatagal din po ito ng taon or more than 2 years pa. At ang kagandahan sa battery na to, since siya ay maintenance free, silyado, so kahit nasa enclosed space area ka ay walang magiging problema kasi wala yung i-release na gas mga ka-riders. Yan ang kagandahan ng maintenance free. Alright, balik tayo. Eksena yung truck no? Usong-uso ngayon yung ganung busina. Ewan ko ba bakit. Although nakakatuwa ka, kaya lang minsan nakakairita pag tuloy-tuloy na palaging ganun yung tunog. So yun nga mga ka-riders. So yun po yung difference nung dalawang baterya, no? Isang low maintenance na tubig or nilalagyan ng battery solution at isang maintenance free. So ako po as a rider, season rider na, mag 4 years na ganito, ang ginamit ko pong battery after nung stock is
is nag-maintenance free na po ako dahil nga po dun sa hassle-free operation. So wala ka magiging problema, wala ka nang dapat i-check. Tuloy-tuloy lang yung biyahe pag ano, no? Mararamdaman mo naman pagka mahina na yung battery niyan eh. Tumatagal po yan mga ka-riders, lalo na kung wala kang ilalagay na ibang like auxiliary lights or magpapalakas ka ng busina or kung ano-ano pong abubot ang ilalagay mo para maliwanag ka sa gabi, eh medyo malilesen po yung lifespan ng battery. Pero konti lang naman. Pero kung di tubig yan mga ka-riders, lalagyan nyo naman ganyang klase ng ilaw, eh mas mabilis po ang konsumo ng energy nun. So mas madali po ubos yung battery energy nun pagka di tubig po ah. Kaya again, para sa akin, ang maintenance free battery ang the best, mas convenient, mas safer. Alright mga ka-riders, so sana po ay meron kayong natutunan sa aking video today. Konting karunungan at konting kaalaman lang naman po ito. At bago po tapusin ang aking video ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik at nanonood na aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo, more power and God bless po sa inyo lahat. At friends of Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Shukran.